Ang bigat ng tropeo sa kanyang mga kamay ay katumbas ng bigat ng kanyang pangalan, Ricardo de Villa. Ang pangalang iyon ay nangangahulugan ng kapangyarihan. Isang palakpakan na nakakabingi ang yumayanig sa buong ballroom. Ang mga ilaw mula sa kamera ay sunod-sunod na kumikislap na para bang mga bituin na bumabagsak mula sa langit para lamang sa kanya. Hawak niya ang Businessman of the Year Award. Muli, ngumiti siya, isang nangiting sanay na niyang gawin sa harap ng publiko. Isang nangiting nagsasabing, "Ako ang may kontrol, ako ang panalo." Ang legacy na iniiwan natin ay hindi nasusukat sa pera. Sabi niya sa mikropono, ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad. Ito ay nasusukat sa pundasyong itinatayo natin para sa kinabukasan. Mga salitang pinaniniwalaan niya, mga salitang naging mantra niya sa pagpapalago ng De Villa Corporation. Pagkalipas ng isang oras, ang ingay ng tagumpay ay napalitan ng tahimik na ugong ng makina ng kanyang luxury car. Sa labas ng bintana, mabilis na dumadaan ang mga ilaw ng syudad, ngunit sa loob ng sasakyan, tanging ang katahimikan ang kanyang kasama. Ang tropeo ay nakapatong sa upuan sa tabi niya, malamig at walang buhay. Ang mansyon ng mga De Villa ay sumalubong sa kanya ng dilim at lamig. Walang mainit na yakap, walang masayang tawanan. Tanging ang mahinang tunog ng kanyang mga sapatos na humahakbang sa makintab na marmol na sahig. Ito ang kaharian na kanyang itinayo. Isang palasyo na puno ng lahat ng bagay, maliban sa init ng isang tahanan. Ibinaba niya ang kanyang briefcase sa isang tabi, ang pagod ay unti-unti nang gumagapang sa kanyang katawan. Handa na sana siyang umakyat sa kanyang silid nang may marinig siyang isang tunog na bihirang-bihira sa pamamahay na yon. Isang mahinang halakhak, isang halakhak ng bata, ang halakhak ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa play area. Ang puso niya'y tila may kakaibang kaba. At doon, sa gitna ng mga mamahaling laruan na hindi man lang pinapansin ni Enzo, nakita niya ang isang eksenang sumaksak sa kanyang pagkalalaki. Si Enzo, ang kanyang anak, na laging umiiwas sa kanyang tingin, na tila laging nasa sariling mundo, ay nakaupo sa sahig. Ang mga mata nito, sa kauna-unahang pagkakataon, ay may tuon. Nakatitig ito ng diretso, hindi sa kanya. Nakatingin ito sa bagong katulong, si Melissa. Nakaupo rin ito sa sahig, kapantay ng kanyang anak. Walang mamahaling damit, walang alahas. Isang simpleng babae na may hawak na dalawang maliit na puppet sa kanyang mga kamay. Gumagawa ito ng mga nakakatawang boses at sa bawat galaw ng mga puppet, humahalakhak si Enzo. Isang tawa na malinis, isang tawa na totoo, isang tawa na kailanman ay hindi niya narinig na para sa kanya. Naramdaman ni Ricardo ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi ito galit, mas malalim. Isang bagay na kahawig ng inggit. Paanong ang isang estranghero, isang katulong na ilang linggo pa lang dito, ay nagawang makuha ang atensyon ng kanyang anak sa paraang hindi niya kailanman nagawa? Lumapit siya. Ang kanyang anino ay biglang tumakip sa kanilang dalawa. Enzo. Ang tawa ay namatay. Ang mga mata ni Enzo ay agad na umiwas, bumalik sa pamilyar na kawalan. Tumingala si Melissa, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho nang makita ang malamig na ekspresyon sa mukha ng kanyang amo. "Sir Ricardo," sabi nito, mabilis na tumayo. "Kakarating niyo lang po." Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang anak. Yumuko siya. Sinubukang gayahin ang nakita niya. "Anak, look at Papa. May bago akong award." Walang reaksyon. Inabot ni Ricardo ang isa sa mga puppet. Sinubukang paganahin ito. Ang kanyang mga galaw ay matigas, pilit. "Look, Enzo. A dog. Arf, arf." Ang katahimikan ay nakakabingi at pagkatapos,
Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Enzo. Humigbi ito at maya-maya lang ay isang malakas na iyak na ang pumuno sa buong silid. Napatayo si Ricardo. Ang kanyang pasensya ay biglang naubos. Pagkatalo, ito ang nararamdaman na niya. Natalo siya ng sarili niyang katulong sa loob ng sarili niyang pamamahay. "Melissa," sabi niya, ang kanyang boses ay matigas at walang emosyon. "Dalhin mo na siya sa kanyang kwarto. At mula ngayon, gawin mo lang ang trabaho mo. Maglinis ka, magluto ka. Huwag mong pakialaman ang pagpapalaki sa anak ko. Ako ang ama niya." Napayuko si Melissa. "Masusunod po, sir." Binuhat nito si Enzo na agad namang kumapit sa leeg ng dalaga at isinubsob ang umiiyak na mukha sa balikat nito. Sa isang iglap, tumahan ito. Naiwan si Ricardo na mag-isa, nakatayo sa gitna ng mga laruan. Ang tropeo, ang mga palakpak, ang papuri, lahat ay walang kwenta. Dito, sa harap ng kanyang anak, siya ay isang bigo. Pumasok siya sa kanyang home office, ang santuwaryo ng kanyang kapangyarihan. Binuksan niya ang monitor na konektado sa mga security camera ng buong bahay. Isang klik lang at nakita niya ang loob ng kwarto ni Enzo. Nakita niya si Melissa na marahang inihiga si Enzo sa kama. Kinakantahan niya ito ng isang uyayi, isang pamilyar na himig mula sa probinsya. Dahan-dahang pumipikit ang mga mata ng bata. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak pa rin sa damit ng katulong. Hinintay ni Ricardo na umalis si Melissa. Ngunit bago ito tumayo, yumuko ito at may ibinulong sa kanyang anak. Hindi niya marinig. Pinindot niya ang isang button sa kanyang desk at ang mahinang tunog mula sa kwarto ni Enzo ay biglang lumakas. "Magpahinga ka na, mahal ko," bulong ni Melissa. Ang kanyang boses ay puno ng lambing na hindi kailanman na iparinig ni Catherine sa bata. "Andito lang ako." Dahan-dahan itong tumayo para umalis, ngunit isang maliit na kamay ang humawak sa laylayan ng kanyang damit. Bahagyang iminulat ni Enzo ang kanyang mga mata. Ang mga mata na laging blanko at walang buhay sa tuwing si Ricardo ang kaharap. Ngayon, may liwanag sa mga ito. Isang mumunting kislap at mula sa mga labi ng kanyang anak, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang salita ang lumabas. Malinaw, buo. "Lisa." Ang salita ay tumama kay Ricardo na parang isang malakas na sampal. Hindi papa, hindi mama, kundi ang pangalan ng isang babaeng halos hindi niya kilala. Sa monitor, nakita niya ang pagkagulat at pagkatapos ay ang isang matamis na ngiti sa mukha ni Melissa. Muli itong yumuko at hinaplos ang buhok ng bata. "Oh, Enzo, si Lisa to." Pinatay ni Ricardo ang monitor. Biglang naging napakaliit ng kanyang opisina na para bang ang mga pader ay unti-unting lumalapit para ipitin siya. Tumingin siya sa tropeo na nakapatong sa kanyang mesa. Ang kinang nito ay tila isang pangungutya. Sa labas, siya si Ricardo de Villa, ang taong nagtatagumpay sa lahat ng bagay. Ngunit sa loob ng mga pader na ito, hindi man lang niya kayang makuha ang unang salita ng kanyang sariling anak. Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang determinasyon. Hindi ito maaari. Hindi siya papayag na ang isang simpleng katulong ang maging mundo ng kanyang anak. May kailangan siyang gawin. At sisimulan niya bukas. Ang sutla ng bestida ay dumadampi sa kanyang balat. Malamig at makinis. Humarap si Catherine de Villa sa malaking salamin. Pinagmasdan ang kanyang refleksyon. Kulay esmeralda ang suot niya na bumagay sa mga diamanteng hikaw na nakasabit sa kanyang mga tainga. Perpekto, ngunit may kulang. Bumuntong hininga siya. Ang paghahanda para sa taunang charity ball ng De Villa Foundation ay mas nakakapagod pa kaysa sa pagpapatakbo ng isang kumpanya. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang laban. Ang bawat detalye, mula sa kulay ng mga bulaklak hanggang sa listahan ng mga bisita, ay kailangang dumaan sa kanya. Mula sa bintanang nakabukas, pumasok ang isang tunog na gumambala sa kanyang konsentrasyon. Isang halakhak.
Ang halakhak ni Enzo, sinundan iyon ng boses ni Melissa, malambing at masaya. Ayan na! Ang galing-galing naman ni Enzo, isa pa. Napapikit si Catherine. Ang ingay na yon. Dapat sana ay musika sa kanyang pandinig, ngunit para sa kanya, ito'y isang paalala. Isang paalala ng isang bahagi ng kanyang buhay na mas gugustuhin niyang ipaubaya sa iba. Masyadong masakit, masyadong komplikado. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Ricardo. Hello! Sagot ng kanyang asawa. Ang boses ay abala at walang gana. Rick, I'm just checking. You will be there tonight, right? I need you beside me when I give my speech. Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Catherine, napag-usapan na natin to. I have a dinner meeting with the board. Hindi ko pwedeng i-cancel. A dinner meeting? Mas importante pa ba yan kaysa sa sarili nating foundation? Naramdaman niya ang pag-akyat ng inis sa kanyang lalamunan. This is business, Catherine. You handle the charity, I handle the company. That's the deal. Bago pa siya makasagot, ibinaba na nito ang tawag na pahigpit ang hawak ni Catherine sa telepono. The deal. Ganoon na lang iyon. Ang kanilang pagsasama ay naging isang transaksyon. Ma'am Catherine, napalingon siya. Nakatayo sa may pinto si Eduardo, ang pinsan ni Ricardo. May dalang isang maliit na paper bag at isang ngiting laging handang umaliw. Eduardo, you're here! Of course, pinsan. Dumaan lang ako para ihatid itong bagong therapy toy para kay Enzo. Sabi nito, iniaabot ang paper bag. At para na rin kumustahin ka, mukhang stress na stress ka sa paghahanda para mamayang gabi. You have no idea, sagot ni Catherine, bahagyang gumaan ng loob. And Ricardo just canceled, again. Umiling si Eduardo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng simpatya. That man, laging trabaho ang nasa isip. Ang tingin nito ay napunta sa bintana, kung saan tanaw pa rin sila Enzo at Melissa na naglalaro. Pero at least, Enzo seems very happy with his new yaya. Look at them. Ang lakas ng kanilang bond. May diin sa pagkakasabi niya ng salitang bond. She's efficient. Walang ganang sagot ni Catherine. Efficient? Pinsan, she's more than that. Parang sa kanya na umiikot ang mundo ni Enzo. Patuloy ni Eduardo. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang mga salita ay may talim. Minsan, kailangan din nating mag-ingat. Mahirap na. Ang mga stranger na labis nating pinagkakatiwalaan sa loob ng ating pamamahay, baka sila rin ang maging dahilan ng ating kapahamakan. Ang mga salita ni Eduardo ay parang mga buto na itinanim sa isipan ni Catherine. Pag-alis nito, hindi na niya maibalik ang kanyang atensyon sa mga bestida. Lumapit siya sa bintana at sa unang pagkakataon, tunay niyang pinagmasdan ang dalawa. Nakita niya kung paano hinahaplos ni Melissa ang buhok ni Enzo. Nakita niya kung paano ito tinititigan ng kanyang anak, na para bang ito ang kanyang araw at buwan. Isang klase ng pagsamba, isang klase ng pagmamahal na dapat ay para sa kanya. Sa ina niya, may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya gustong pangalanan. Isang bagay na kahawig ng selos. Sino ba talaga ang babaeng ito? Saan siya nanggaling? Ano ang tunay niyang pakay? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litratong kuha mula sa malayo, pero malinaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Melissa, nakatayo sa labas ng kanilang gate, at may kasama itong isang lalaking hindi niya kilala. Isang lalaking mukhang gusgusin at may itsurang hindi mapagkakatiwalaan. Lisa. Ang salitang iyon ay naging isang tinik sa isipan ni Ricardo. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang ulo habang siya'y nasa opisina, habang siya'y nasa mga meeting, maging sa kanyang pagtulog. Isang salita. At hindi yon para sa kanya. Hindi niya matanggap ang pagkatalo. Sa mundo ng negosyo, kapag may problema,
Hinahanapan niya ito ng solusyon. Kapag may isang prosesong hindi gumagana, binabago niya ito. At ngayon, ang relasyon niya sa kanyang anak ay isang sirang proseso. At si Melissa, ang hindi inaasahang variable na gumugulo sa sistema. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. Kinabukasan, ipinatawag niya si Catherine at si Melissa sa kanyang home office. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos. Nakatayo si Ricardo sa likod ng kanyang malaking mahogany desk. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang likuran. Para siyang isang general na magbibigay ng direktiba sa kanyang mga sundalo. Si Catherine ay naupo sa isang silya. Ang muka ay nagpapakita ng pagkainip. Si Melissa naman ay nakatayo malapit sa pinto. Ang mga kamay ay nasa kanyang harapan. Ang mga matay nakayuko. Ipinatawag ko kayo dahil magkakaroon ng ilang pagbabago sa pamamalakad dito sa bahay, partikular sa pag-aalaga kay Enzo. Simula ni Ricardo, ang kanyang boses ay malamig at formal. Magpapatupad ako ng isang bagong protocol, isang structured schedule na dapat sundin para sa lahat ng interaksyon ni Enzo. Ibinigay niya sa kanilang dalawa ang isang papel. Nakalimbag doon ang isang detalyadong timetable. 8:00 a.m. gisingin, 8:15 a.m. paliguan, 9:00 a.m. almusal. Ang bawat minuto ng araw ni Enzo ay nakaplano at sa pinakababa, may isang panibagong patakaran, nakabold at may salungguhit. Rule na 4. Verbal communication with Enzo is to be kept at a minimum unless functionally necessary. All developmental activities will be handled by Mr. Davila personally. Ano to, Ricardo? Isang business plan? Hindi napigilang itanong ni Catherine. This is efficiency, Catherine. Sagot ni Ricardo. Hindi inaalis ang tingin kay Melissa. May mga kanya-kanya tayong papel sa bahay na to. Melissa, ang trabaho mo ay siguraduhing malinis ang bahay at handa ang pagkain, ang pag-aalaga sa emosyonal at mental na pag-unlad ni Enzo ay trabaho ko bilang ama niya. Nag-angat ng tingin si Melissa, isang bahid ng pag-aalala ang makikita sa kanyang mga mata. Pero sir, kailangan po ni Enzo ng pakikipag-usap. Doon po siya unti-unting natututo. Ako ang magdedesisyon kung ano ang kailangan ng anak ko. Mabilis na putol ni Ricardo. Sundin mo lang ang nakasulat sa papel. Maliwanag? Walang nagawa si Melissa kundi tumango. Opo, sir. Ang mga sumunod na araw ay naging nakakabinging katahimikan. Ang dating masayang halakhak ni Enzo ay napalitan ng kawalan. Ang mga pagkain ay madalas na hindi niya ginagalaw. Ang mga mata niyang minsay nagkaroon ng kislap ay muling naging blanko. Nakatitig sa kawalan. Ang schedule ni Ricardo ay nasusunod, ngunit ang espiritu ng bata ay unti-unting namamatay. Isang hapon, habang si Ricardo ay nasa kalagitnaan ng isang mahalagang video conference kasama ang mga investor mula sa Japan, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Isang tunog ng nababasag na salamin. "Excuse me for a moment," sabi ni Ricardo sa kanyang kausap. Pinindot ang mute button. Ang kanyang panga ay nagtiim sa inis. Sinundan niya ang ingay patungo sa kwarto ni Enzo. At ang nakita niya ay isang eksena ng ganap na kaguluhan. Ang mga laruan ay nakakalat sa sahig. Isang table lamp ang basag. At sa gitna ng lahat, si Enzo ay nagwawala. Sumisigaw ito, hindi isang normal na iyak, kundi isang sigaw na puno ng sakit at pagkalito. Paulit-ulit nitong inuumpog ang kanyang ulo sa headboard ng kama. Mabilis na lumapit si Ricardo. "Enzo! Stop it! Anak!" Hinawakan niya ang kanyang anak, pero lalo lang itong nagpumiglas. Ang mga maliit nitong kamay ay nanununtok, nananabunot, kahit sino ay tinatamaan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Ricardo ang ganap na kawalan ng kapangyarihan. Ang CEO na kayang kontrolin ang isang multi-million-dollar na kumpanya ay hindi kayang pakalmahin ang kanyang sariling anak. Ang kanyang mamahaling suit
ay nagusot. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nasira. Pawis na pawis siya. At si Enzo ay patuloy sa pagsigaw. Wala na siyang ibang maisip na paraan. Sumuko siya. "Melissa!" Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ilang segundo lang, dumating si Melissa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi ito nagtanong. Hindi ito nagsalita. Lumapit lang ito sa mag-ama. At nagsimula itong kumanta, isang mahinang oyayi. Ang pamilyar na himig na narinig ni Ricardo sa monitor noong gabing iyon. Ang boses ni Melissa ay parang tubig na dahan-dahang pumatay sa apoy sa kalooban ni Enzo. Ang mga sigaw ay naging hikbi. Ang mga panununtok ay naging mahigpit na pagkapit. Unti-unti, ang naninigas na katawan ng bata ay lumambot sa mga bisig ng dalaga. Napabitiw si Ricardo. Tumayo siya at umatras. Pinanood niya si Melissa habang marahang hinahaplos nito ang likod ng kanyang anak. Habang ibinubulong nito ang mga salitang siya mismo ang nagbawal. Pinanood niya ang eksenang nagpapatunay sa kanyang pinakamatinding kabiguan. Hindi pa sasalamat ang naramdaman niya, kundi pagkatalo. Isang mapait at nakakahiwang pagkatalo. Alam na niya ngayon, hindi sapat na magbigay lang ng mga utos. Hindi sapat na alisin lang si Melissa sa tabi ni Enzo. Kailangan niyang alisin ito sa kanilang buhay. Ang tuluyan, may mga matang nakatingin sa kanya. Ilang araw nang ganito ang pakiramdam ni Melissa. Isang bigat sa kanyang batok. Isang malamig na hihip ng hangin kahit nakasara ang mga bintana. Pakiramdam niya, bawat galaw niya sa loob ng malaking mansyon ay sinusubaybayan. Noong una, inisip niyang guni-guni niya lang iyon. Dala ng tensyon sa pagitan nila ni Sir Ricardo. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang pakiramdam ay lalong nagiging totoo. At ang pakiramdam na yon ay laging may kasamang isang tao, si Sir Eduardo. Lagi siyang nandoon. Kapag nagpupunas siya ng mga muebles sa sala, bigla itong susulpot para kumuha ng tubig. Kapag nagdidilig siya ng halaman sa hardin, bigla itong lalabas para maglakad-lakad. Lagi itong may ngiti, laging may magandang sasabihin. "Melissa, kumusta ka na? Mukhang pagod ka yata. Melissa na, ang sarap ng kape mo. Ikaw na talaga ang pinakamagaling dito. Melissa, kumusta na pala ang nanay mo sa probinsya? Sana'y maayos lang siya." Ang mga tanong ay tila walang mali siya. Ngunit para kay Melissa, ang mga ito'y parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Paano nito nalaman ang tungkol sa kanyang ina? Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga rosas sa hardin, muli itong lumapit. Ito ang lugar kung saan sila madalas maglaro ni Enzo. Ngayon, ang lugar na ito ay tila naging isang kulungan. "Ang ganda ng mga rosas," sabi ni Eduardo, huminto sa kanyang tabi. "Pero mas maganda ka pa rin, Melissa." "Salamat po, sir," sagot niya, hindi nag-aangat ng tingin. "Alam mo, Melissa," patuloy nito, ang boses ay biglang bumaba, naging mas seryoso. "Nag-aalala ako para sa'yo." "Po? Bakit naman po?" "Ang pinsan kong si Ricardo. Matindi yan magalit. At napansin kong mainit ang dugo niya sa'yo nitong mga nakaraang araw. Mahirap na. Isang pagkakamali mo lang, baka kung saan ka pulutin." Humarap si Eduardo, bahagyang hinarangan ang kanyang daan. "Alam kong kailangan mo ng trabaho. Para sa nanay mo. May sakit siya sa puso, hindi ba? Malaki ang gastos sa gamot." Nanlamig ang mga kamay ni Melissa. "Paano?" "Huwag kang mag-alala," sabi ni Eduardo. Isang kakaibang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Kaibigan mo ako. Kaya kong tulungan ka, pero kailangan mo rin akong tulungan." "Ano po ang ibig niyong sabihin?" "May mga bagay lang akong kailangang malaman tungkol sa mga plano ni Ricardo sa kumpanya. Mga dokumento lang sa kanyang opisina." Napailing si Melissa. "Naku sir, hindi ko po pwedeng gawin yan. Trabaho ko lang po ang..." "Ang trabaho mo?" Putol ni Eduardo. Ang pagiging magiliw sa kanyang boses ay ganap ng naglaho.
pinalitan ito ng yelo. Ang trabaho mo ay sumunod. O baka naman gusto mong malaman ni Ricardo ang tungkol sa dati mong pinasukan? Sa Pamilya Cruz, di ba't sa huli mong amo, pagnanakaw ang kaso mo? Ang mga salita ay tumama kay Melissa na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang madilim na sikretong pilit niyang itinatago. Ang kasalanang hindi niya ginawa, pero siyang nagpahirap sa kanya. Hindi po totoo yan, nanginginig niyang sabi. Pero yan ang nakasulat sa record, hindi ba? Sagot ni Eduardo. Isang tawag ko lang sa ahensya mo, isang tawag lang kay Ricardo. Tapos ka na. Walang tatanggap sa'yo. Paano na ang nanay mo? Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Melissa. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Ang nanay niya ang tumatawag. Pinunasan niya ang kanyang mga luha bago sumagot. Nay, kumusta po kayo? Anak, may magandang balita ako. Masayang sabi ng kanyang ina sa kabilang linya. May isang anonymous benefactor daw na nagbayad ng lahat ng gastusin ko sa ospital para sa buong taon. Isang anghel na pinadala ng Diyos. Napatingin si Melissa kay Eduardo. Nakangisi ito. Isang nangisi ng isang demonyong nag-aanyong anghel. Alam na niya. Wala na siyang kawala. Kinagabihan, ang buong mansyon ay tahimik. Ngunit para kay Melissa, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong. Nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng opisina ni Ricardo. Bumukas ito ng walang tunog. Sa liwanag na nagmumula sa buwan, tinungo niya ang mesa ng kanyang amo. Naroon ang mga folder, gaya ng sinabi ni Eduardo. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang tanging ilaw niya sa madilim na silid. Binuksan niya ang kamera. Itinutok niya ito sa unang pahina ng dokumento. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang screen. Click. Ang tunog ng kamera ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. At sa sandaling iyon, may narinig siyang mga yabag, papalapit, mga pamilyar na yabag, ang mga mabibigat na hakbang ni Sir Ricardo. Ang larawan sa cellphone ay parang lason na unti-unting kumakalat sa isipan ni Catherine. Si Melissa at ang lalaking iyon. Sino siya? Ano ang kanilang ugnayan? Ang dating maliit na binhi ng pagdududa na itinanim ni Eduardo ay mabilis na lumago at nag-ugat sa kanyang puso. Nagsimula siyang magmasid. Bawat galaw ni Melissa, bawat kilos ni Ricardo ay binibigyan niya ng kahulugan. Ang bawat tingin, ang bawat simpleng pag-uusap ay nagiging ebidensya sa korte ng kanyang isipan. Isang umaga, nakita niyang iniabutan ni Ricardo ng isang sobre si Melissa sa kusina. Nag-uusap sila ng pabulong. Nang mapansin siya ni Ricardo, agad nitong binago ang usapan at mabilis na umalis. Ano yon? Pera? Bayad para sa kanyang katahimikan? Ang totoo, iyon ay bonus na ibinigay ni Ricardo bilang pasasalamat sa pagpapakalma nito kay Enzo noong nagwawala ito. Isang maliit na hakbang patungo sa pag-amin na kailangan niya ang tulong nito. Ngunit sa mata ni Catherine, iyon ay isang lihim na transaksyon. Dahil sa kanyang pagdududa, isang gabi ay pumasok siya sa kwarto ni Melissa. Naghahanap siya. Naghalungkat. Wala siyang makitang kahit ano, maliban sa isang libro na nakatago sa ilalim ng unan. Understanding the Autistic Mind. Kumunot ang noo ni Catherine. Para saan ito? Para mas lalong makuha ang loob ni Enzo. Para mas lalong maging kailangan siya sa bahay na ito. Isang plano. Isang kalkuladong hakbang para maging indispensable. Ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya ay nangyari isang gabi. Bumaba siya para uminom ng tubig at naabutan niya si Ricardo na kalalabas lang mula sa opisina nito. Kasunod nito si Melissa na tila gulat na makita siya. Anong ginagawa ninyo? Tanong ni Catherine
Ang kanyang boses ay may bahid ng akusasyon. "Catherine, gising ka pa pala," sagot ni Ricardo. Tila iniiwasan ang kanyang tanong. "Nagpakuha lang ako ng kape." "Kay Melissa? Sa 10 oras ng gabi?" "Sir, ako po ang—" "Manahimik ka," putol ni Catherine kay Melissa bago muling hinarap ang asawa. "Hindi ko gusto ang nangyayari dito, Ricardo. Ang babaeng yan." "Ano? Anong tungkol sa kanya?" Hamon ni Ricardo. Ang kanyang pagod at pagkairita ay halata. "She's just a maid, Catherine. Baka naman nag-i-imagine ka lang ng kung ano-ano." "Nag-iimahin o baka naman ako na ang nagiging bulag?" Isang matinding pagtatalo ang sumabog sa pagitan nilang mag-asawa sa gitna ng madilim at tahimik na sala. Mga salitang matagal nang kinikimkim ay biglang bumulwak. Ang lamig ng kanilang pagsasama, ang pagkakalayo ng kanilang mga loob, ang problemang pareho nilang iniiwasan. Si Enzo. Si Melissa ay nakatayo lang sa isang tabi, nakayuko, nais na lang maglaho. Sa gitna ng sigawan, walang napansin si Ricardo. Walang napansin si Melissa. Ngunit nakita ni Catherine isang maliit na kislap mula sa bulsa ng uniforme ni Melissa. Ang cellphone nito. Naka-record, kinabukasan, habang nasa banyo si Ricardo, si Eduardo naman ay nagkataong dumalaw. Sinamantala ni Catherine ang pagkakataon para kausapin ito sa hardin. "Eduardo, tama ka. May mali," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Kailangan kong malaman ang totoo." "Ano ang maitutulong ko, pinsan?" tanong ni Eduardo. Ang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. "Kailangan ko ng patunay. Isang bagay na hindi niya maitatanggi." Ngumiti si Eduardo. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. May inilabas siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, itim na bagay. "Ano iyan?" "Isang listening device. State of the art," paliwanag ni Eduardo. "Idikit mo lang to sa isang bagay na laging malapit sa kanya. Sa cellphone, sa ID, kahit saan. At lahat ng pag-uusapan nila, maririnig mo." Nag-alinlangan si Catherine. Ito ay tila mali. Isang paglabag sa tiwala. Ngunit anong tiwala pa ba ang natitira? Kinagabihan, kumatok si Catherine sa kwarto ni Melissa. May dala siyang isang maliit na kahon. "Melissa, para sa'yo." Binuksan ito ng dalaga. Isang magandang silver na hair clip. "Naku, ma'am, nakakahiya naman po." "It's nothing. Isang pasasalamat lang sa lahat ng ginagawa mo para kay Enzo," sabi ni Catherine, isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi. "Isukat mo. Tingnan natin kung bagay." Habang isinusuot ni Melissa ang hair clip, idinikit ni Catherine ang kanyang hinlalaki sa palamuti nito. Naramdaman niya ang isang mahinang click. Ang maliit na listening device ay nakakabit na. Ang Grand Ballroom ng De Villa Tower ay kumikinang sa ilalim ng libu-libong ilaw ng mga chandelier. Ito ang gabi ng ika-50 anibersaryo ng De Villa Corporation, isang selebrasyon ng kapangyarihan at tagumpay. Lahat ng importanteng tao sa mundo ng negosyo at politika ay naroroon. Nakatayo si Ricardo de Villa sa gitna ng lahat. Hawak ang isang baso ng champagne, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Pinagmamasdan niya ang mga taong bumabati sa kanya, mga ngiting peke, mga papuring walang katotohanan. Ilang araw na niyang sinusubukang ayusin ang gusot sa kumpanya. May isang misteryosong kakompetensya, ang Apex Holdings, na biglang sumulpot at agresibong inaagaw ang kanyang mga kliyente at proyekto. Tila alam nila ang bawat galaw niya. May naglalabas ng impormasyon. May ahas sa loob ng kanyang bakuran. "Ricardo, ngumiti ka naman. Lahat ng mata nakatingin sa'yo." Bulong ni Catherine na nakatayo sa kanyang tabi, perpekto sa kanyang pulang bestida. Ngumiti si Ricardo, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "I'm trying, Catherine." Sa kabilang dako ng ballroom, malapit sa service exit, nakatayo si Melissa, hawak ang kamay ni Enzo. Pinakiusapan siya ni Catherine na dalhin ang bata kahit sandali lang.
para ipakita sa lahat na sila ay isang buong pamilya. Tandaan mo, Enzo, ha? Bulong ni Melissa. Inaayos ang maliit na bowtie ng bata. Pag nakita mo si papa mo, sabihin mo, yung pinractice natin. Kaya mo iyan. Tumango si Enzo. Ang kanyang mga mata ay malikot. Nalulula sa dami ng tao at sa lakas ng tugtog. Ilang sandali pa, sinanyasan na sila ni Catherine. Dahan-dahang naglakad si Melissa kasama si Enzo papunta sa gitna, kung saan kausap ni Ricardo ang isang napaka-importanteng investor. Nakahinga ng maluwag si Ricardo nang makita ang investor na tumatango-tango, tila sang-ayon sa kanyang proposal. Ito na ang pagkakataon niya para makuha ang deal na magliligtas sa kanyang kumpanya. Mr. De Villa, I'm impressed, but I need to be sure. Anong assurance ang maibibigay mo sa akin na matatag pa rin ang legacy ng De Villa? Tanong ng investor. Bago pa man makasagot si Ricardo, isang maliit na boses ang narinig ng lahat. Pagbang napalingon ang lahat. Nakatayo si Enzo, ilang hakbang lang mula sa kanila. Ang kanyang maliit na daliri ay nakaturo ng diretso kay Ricardo. Papa! Isang kolektibong ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay nagsimulang kumislap. Ang investor ay napangiti. Well, Mr. De Villa, sabi ng investor, I think that's all the assurance I need. Isang pamilya na matatag. Yan ang pundasyon ng isang matatag na negosyo. Ito ay isang perpektong sandali, isang tagumpay. Ngunit para kay Ricardo, ito ay isang sampal. Ang unang salita ni Enzo para sa kanya ay hindi para sa kanya. Ito ay itinuro. Ito ay plinano. Sa harap ng lahat, ipinakita sa kanya ni Melissa na ito ang may hawak ng susi sa puso ng kanyang anak. Hindi siya. Ang tagumpay na yon ay hindi sa kanya. Iyon ay kay Melissa. Naramdaman niya ang pamilyar na init ng hiya at inggit. Nang walang nakatingin, hinila niya si Melissa sa isang madilim na pasilyo malapit sa kusina. Anong karapatan mong gawin yon? Nanggigigil niyang sabi. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng galit. Ginagamit mo ang anak ko para magpasikat, para ipakita sa lahat na ikaw ang magaling, na ako, wala akong kwenta. Sir, hindi po. Nanginginig na sagot ni Melissa. Gusto ko lang po na. Wala akong pakialam sa gusto mo. Ako ang amo dito. Ako ang ama. Huwag mo nang uulitin ito. Hindi nila alam. Sa loob ng bulsa ni Melissa, ang hair clip na bigay ni Catherine ay tahimik na nagre-record ng lahat. Ang bawat salita, ang bawat galit na ibinubuhos ni Ricardo. Habang nangyayari ito, ang assistant ni Ricardo ay nagmamadaling lumapit. Ang mukha ay putlang-putla. Sir! Sir Ricardo! What is it? I'm busy. Sir, ang Apex Holdings, they just launched a hostile takeover bid. Inatake nila ang stocks natin. Bumagsak po tayo ng 40% in the last hour. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Hostile takeover. Dito? Ngayon? Ang kanyang tingin ay napunta sa kabilang dulo ng ballroom. Doon, nakita niya ang kanyang pinsan na si Eduardo. Nakikipag-usap sa isang grupo ng mga lalaking mukhang dayuhan at sa gitna ng kaguluhan, ngumiti si Eduardo sa kanya. Isang nangiting malamig, isang nangiting nagsasabi ng, "Checkmate!" Ang mansyon ay naging isang pugon ng presyur para kay Melissa. Ang mga mata ni si Ricardo ay laging matalim kapag nakatingin sa kanya. Si Ma'am Catherine ay laging malamig at mailap. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay si Sir Eduardo. Ang mga pakiusap nito ay naging mga utos. Ang mga pagbabanta ay naging mas direkta. Kailangan ko ng pinal na pabor, Melissa. Sabi nito sa kanya isang umaga habang nag-aabang ito sa may kusina. Isang bagay na tatapos na sa lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Melissa habang nagtitimpla ng kape. Sir, ayoko na po. Natatakot na po ako. Natatakot?
Tumawa si Eduardo, isang tawang walang saya. Mas matakot ka sa kung anong kaya kong gawin. Isipin mo ang nanay mo, Melissa. Isang tawag ko lang, babawiin ko lahat ng tulong ko. Hahayaan ko siyang mabulok sa ospital na yon. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ito lang ang gagawin mo, sabi ni Eduardo. May inilapag na isang maliigit, selyadong kahon sa mesa. Mga bagong vitamin cookies daw para kay Enzo, galing sa isang sikat na panaderya sa Europe. Ipakain mo sa kanya mamayang hapon. Sabihin mo, espesyal na padala ko para sa kanya. Tinitigan ni Melissa ang kahon. Mukha itong mamahalin, maganda ang pagkakabalot. Ngunit may kung anong nagsasabi sa kanya na may mali. Bakit po ako? Bakit hindi na lang po kayo ang magbigay? Dahil mas may tiwala sa iyo ang bata, hindi ba? Sagot ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At mas maganda ang epekto kung sa'yo manggagaling kapag may nangyari. Anong mangyayari? Huwag ka nang magtanong. Gawin mo na lang. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat. Malaya ka na. Ang mga salitang malaya ka na ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit ang tunog nito ay hindi matamis. Ang tunog nito ay parang isang bitag. Buong araw, dala-dala ni Melissa ang mabigat na kahon sa kanyang bulsa. Para itong isang malaking bato na humihila sa kanya pababa. Sa bawat pagtingin niya kay Enzo, na masayang naglalaro sa kanyang tabi, dinudurog ang kanyang puso. Paano niya magagawa ito sa isang batang walang ibang ginawa, kundi bigyan siya ng ngiti? Ang batang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya'y mahalaga? Sinubukan niyang labanan. Sa isang pagkakataon, habang walang nakatingin, akma na niyang itatapon ang kahon sa basurahan. Ngunit biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Eduardo. Naglalaman ito ng isang litrato. Isang litrato ng kanyang ina, nakahiga sa kama ng ospital, nakakabit sa kung ano-anong aparato. Sa ilalim ng litrato, may isang mensahe. Isang maling galaw mo lang, Melissa. Isang maling galaw lang. Napaluhod siya sa sahig ng kusina. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wala siyang pagpipilian. Nakatali ang kanyang mga kamay. Pagsapit ng hapon, habang nagmemeryenda si Enzo sa hardin, inilabas niya ang kahon. Ang kanyang mga kamay ay kasinlamig ng yelo. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Enzo, may bigay sa'yo si Tito Eduardo mo, sabi niya. Pilit nang ngumingiti. Masarap daw to. Kinuha ni Enzo ang isang cookie. Ang mga mata ay nagningning sa tuwa. Tumingin ito sa kanya, isang tingin ng ganap na pagtitiwala. At sa sandaling iyon, bago pa man maisubo ng bata ang biskit, gusto na niyang bumawi. Gusto niyang isigaw na huwag. Ngunit huli na ang lahat. Kinagat ni Enzo ang cookie. Ngumiti ito sa kanya bago muling kumuha ng isa pa. Walang nangyari. Nakabantay si Melissa sa bawat paghinga ni Enzo, sa bawat galaw nito. Ngunit lumipas ang 1 oras, 2 oras. At maayos ang bata. Nananatili itong masigla at mapaglaro. Nakahinga siya ng maluwag. Siguro, nag-aalala lang siya ng sobra. Siguro, pagkain lang talaga iyon. Ngunit ang kasalanan ay nanatili sa kanyang dibdib. Isang madilim at mabigat na pasanin. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin si Enzo, bumalik siya sa kanyang maliit na silid. Doon, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at tahimik na umiyak. Ipinagdasal niya na sana'y patawarin siya ng Diyos. At habang nasa gitna siya ng kanyang panalangin, isang malakas at nakakakilabot na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang sigaw ay nagmula sa silid ni Enzo. Ang sigaw ay kay Ma'am Catherine, isang sigaw na puno ng ganap na pagkasindak, parang isang bala na tumama sa kanyang dibdib. Ang sigaw ni Catherine. Mabilis na tumakbo si Ricardo paakyat ng hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang ingay ng pagbagsak ng kumpanya, ang stress ng hostile takeover, lahat ay naglaho. Iisang bagay lang ang mahalaga,
Pagpasok niya sa kwarto ni Enzo, ang nakita niya ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Ang kanyang anak ay nakahiga sa kama, hirap na hirap huminga. Ang mukha nito ay namumula at may mga pantal. Ang mga labi nito ay nagsisimula ng mangitim. Si Catherine ay nasa tabi nito, sumisigaw sa telepono, kausap ang emergency services. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkasindak. "What happened?" sigaw ni Ricardo. "I don't know. I just came in to check on him and he was like this." Ang mga sumunod na minuto ay isang malabo at magulong pagkataranta. Ang pagdating ng mga paramedic, ang tunog ng sirena na umalingaungaw sa kanilang tahimik na subdibisyon, ang mabilis na biyahe papuntang ospital. Sa emergency room, ang bawat segundo ay parang isang oras. Si Ricardo ay palakad-lakad sa hallway. Ang kanyang isip ay tumatakbo, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Allergy? Saan? Paano? Pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, lumabas ang doktor. "He's stable," sabi ng doktor na nagdulot ng isang alon ng ginhawa sa mag-asawa. "It was a severe allergic reaction, but we managed to control it." Ang tanong, may bago ba siyang kinain o nainom ngayong araw? Nagkatinginan sila ni Catherine, parehong umiling. At sa sandaling iyon, dumating si Eduardo. Ang kanyang mukha ay nag-aalala. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. "Ricardo, Catherine, nabalitaan ko ang nangyari. My God, kumusta si Enzo?" "He's stable," sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay pagod. "Thank God," sabi ni Eduardo, bumuntong hininga. Pagkatapos, tila may naalala. "Teka, kaninang hapon, nakita ko si Melissa. May dala siyang isang kahon, parang pagkain. Ipinakakain niya kay Enzo sa hardin. Tinanong ko kung ano. Sabi niya cookies daw." Ang mga salita ni Eduardo ay parang isang susi na bumukas sa isang madilim na pinto sa isipan ni Catherine. Ang mga pagdududa, ang mga hinala, ang litrato, ang pag-uusap nila ni Ricardo na kanyang na-record. Dumukot siya sa kanyang bag, kinuha ang kanyang cellphone, nanginginig ang kanyang mga kamay. "Ricardo, pakinggan mo to." Ipinatong niya ang cellphone sa isang upuan at pinindot ang play. Ang boses ni Ricardo, galit at nanunumbat, ay umalingaungaw sa tahimik na hallway ng ospital. "Anong karapatan mong gawin yon? Ginagamit mo ang anak ko para magpasikat?" Sinundan ito ng nanginginig na boses ni Melissa. "Sir, hindi po." At ang huling salita ni Ricardo, "Wala akong pakialam sa gusto mo. Ako ang amo dito. Ako ang ama." Para kay Ricardo, iyon ay isang pag-uusap ng isang amang nasaktan ang pride. Ngunit para sa isang taong puno ng hinala, iyon ay parang pagtatalo ng dalawang magkarelasyon. Isang away ng selos at pagkontrol. "She did this," humihikbing sabi ni Catherine. "Sinadya niya to para makaganti sa'yo, para saktan tayo." Ang ebidensya ay magkakasunod na pumasok sa isip ni Ricardo. Ang cookies na sinabi ni Eduardo, ang away na narinig niya sa recording, ang allergic reaction ni Enzo. Lahat ay nagtutugma. Lahat ay nagtuturo sa iisang tao. Ang pagtitiwalang nagsisimula nang mamuo sa kanyang puso para kay Melissa ay biglang nadurog. Napalitan ito ng isang matinding galit, isang galit na dulot ng takot at pagtataksil. Sakto namang dumating si Melissa, tumatakbo, ang kanyang muka ay basang-basa sa luha. "Sir, ma'am, kumusta po si Enzo?" Hinarap siya ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko." "Po? Pinagkatiwalaan ka namin." Sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong hallway. "Pinapasok ka namin sa pamamahay namin. Minahal ka ng anak ko. At anong ginawa mo? Sinubukan mo siyang patayin."
Ricardo, anong sinasabi mo? Get out! Sigaw ni Catherine. Umalis ka dito, demonyo ka. Hindi po totoo yan. Wala po akong ginagawang masama. Pagmamakaawa ni Melissa, ang luha ay tuluyan ng bumuhos, ngunit wala nang nakikinig. You're fired, sabi ni Ricardo. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng lason. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka. At kapag nakita ko pa ang pagmumukha mo malapit sa pamilya ko, sisiguraduhin kong sa kulungan ka pupulutin. Naiwang nakatayo si Melissa sa gitna ng hallway. Ang mga salita ni Ricardo ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Sa kabilang dako, nakatayo si Ricardo, nakasandal sa pader. Ang kanyang anak ay nasa ospital. Ang kanyang asawa ay galit sa kanya. Ang kanyang kumpanya ay bumabagsak. Ang babaeng akala niya'y tutulong sa kanila ay isang traidor. Nasa kanya na ang lahat. Ngayon, wala nang natira. Gumuho ang kanyang mundo. Ang malamig na simoy ng hangin sa ospital ay sumasampal sa mukha ni Ricardo. Ngunit mas malamig pa roon ang pakiramdam sa kanyang kalooban. Si Enzo ay ligtas na, ngunit nanatili pa rin sa ICU para sa obserbasyon. Si Catherine naman ay nanatili sa tabi ng bata, tahimik at malayo. Hindi siya pinapansin. Wala siyang magawa kundi maglakad-lakad sa lobby. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Nawala si Melissa. Ang kanyang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang kanyang pamilya ay gumuho. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang gallery. May ilang lumang litrato doon ni Enzo na masayang naglalaro. Kuha ni Melissa. Tinitigan niya ang isang litrato. Si Enzo nakangiti. May hawak na paborito nitong teddy bear. Isang teddy bear na bigay niya. Pero ang ngiti ni Enzo, iyon ay ngiti na ibinigay kay Melissa. Sa isang iglap, dumating ang isang kakaibang ideya. Naalala niya ang tablet ni Enzo. Ang tablet na laging kasama ng bata, na si Melissa ang laging nagpapagamit. May kailangang tingnan doon. Bumalik siya sa kwarto ni Enzo. Tulog ang bata, tahimik. Kinuha niya ang tablet sa ilalim ng unan. Binuksan niya ito. Puro educational games, mga video ng cartoons. Ngunit may isang folder doon na hindi pamilyar. Isang folder na may pangalang Enzo's Progress. Nag-aalangan, pinindot niya ito. Mga video. Hindi ordinaryong video. Mga video na kuha ni Melissa. Ang una ay nagpakita kay Enzo na nakaupo sa isang silya, tahimik. Ngunit sa tabi nito, si Melissa may hawak na flashcard. Enzo, say Papa. Paulit-ulit. Walang sawang pag-uulit. Makikita ang pasensya at pagmamahal sa mga mata ni Melissa. Lumipat siya sa sunod na video. Si Enzo, nagtatangkang gayahin ang tunog. Mali. Nagkamali. Ngunit hindi sumuko si Melissa. Okay lang yan, Enzo. Try ulit. Kaya mo yan. Naramdaman ni Ricardo ang isang mainit na kirot sa kanyang dibdib. Pagsisisi. Patuloy siya sa panonood. Isang video. 2 video. 10 video. Ang bawat isa ay nagpapakita ng maliit na pag-unlad ni Enzo. Ang bawat isa ay nagpapakita ng walang katulad na dedikasyon ni Melissa. Hindi ito ginawa para sa pera. Hindi ito para magpasikat. Ginawa ito para sa anak niya. Para kay Enzo. At sa isang video, habang si Melissa ay abala sa pag-aayos ng mga laruan sa likuran, may narinig siyang isang bulong, isang pamilyar na boses. Ang boses ni Eduardo. Ang video ay bahagyang nahulog, ngunit ang audio ay nanatili. Gawin mo, kung hindi, malalagot ka sa akin. Napakunot ang noo ni Ricardo. Ano yon? Pinakinggan niya ulit. Mas malinaw na ngayon. Hindi lamang ang boses ni Eduardo, kundi ang panginginig ng boses ni Melissa. Pero sir, delikado po iyan. Walang delikado kung susunod ka lang. Tandaan mo ang nanay mo. Isang tawag ko lang, babawiin ko lahat. At ang kaso mo noon, gusto mong lumabas ulit yon? Ang mga salita ay tumagos sa kalamnan ni Ricardo. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo.
ang kaso ni Melissa noon. Ang pagnanakaw, ang bulong-bulungan. Naalala niya ang sinabi ni Eduardo kay Catherine, ang pagtanim ng pagdududa, at ang cookies. Biglang nagkaroon ng koneksyon ng lahat. Ang pagbagsak ng kanyang kumpanya, ang biglaang paglitaw ng Apex Holdings, ang mga sadyang pagkakamali, ang pag-atake kay Enzo, si Eduardo, ang ngiti nito sa party, ang timing ng impormasyon nito sa ospital. Ang lahat, mali siya. Isang malaking, nakakabulag na pagkakamali. Ang galit na naramdaman niya para kay Melissa ay unti-unting napalitan ng pangingilabot. At pagkatapos ay nagsimula ang isang matinding pagsisisi na humaplos sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Tumayo si Ricardo. Ang tablet ay mahigpit na hawak sa kanyang mga kamay. Lumabas siya mula sa kwarto ni Enzo. "Catherine!" Ngunit wala na si Catherine. Marahil ay nasa cafeteria o nagpapahinga sa guest lounge. Kailangan niyang kumilos. Agad-agad. Dali-dali siyang lumabas ng ospital. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng mabilis pauwi. Pagdating sa mansyon, mabilis siyang pumasok sa kanyang home office. Binuksan niya ang kanyang computer. Una, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang security head, si Mang Tony. "Mang Tony, kailangan kong malaman ang lahat. Lahat ng galaw ni Eduardo nitong nakaraang buwan. Sino ang mga kausap niya? Ano ang mga transaksyon niya? Lahat," sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay matigas at seryoso. "At gusto kong malaman mo kung saan ko mahahanap si Melissa. Ngayon na." "Masusunod po, sir," sagot ni Mang Tony. Tila nagtataka sa biglaang utos. Habang naghihintay, ginamit ni Ricardo ang kanyang computer para mag-research. Apex Holdings, ang kumpanyang biglang sumulpot at umaatake sa kanila. Isang profile. Ang CEO, isang taga-ibang bansa. Ngunit nang hukayin niya pa ang impormasyon, may nakita siyang kakaiba. Ang address ng rehistradong opisina ng Apex Holdings ay isang maliit na unit sa isang lumang gusali sa labas ng Metro Manila. Isang lugar na hindi karaniwan para sa isang kumpanyang may malaking kapital. At ang mga pangalan ng ilan sa mga miyembro ng board. May mga pamilyar na pangalan doon. Mga pangalang dati ng kaalyado ng kanyang pamilya. Isang malamig na katotohanan ang unti-unting bumubuo sa kanyang isipan. Hindi ito random. Ito ay sinadya. Ito ay pinlano. May isang taong gumagamit ng Apex Holdings para patumbahin siya at iisang tao lang ang may sapat na kaalaman sa loob ng kumpanya at sapat na motibo para gawin ito. Si Eduardo. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang isang matinding pagkasuklam. Hindi lang sa kanyang pinsan, kundi sa sarili niya. Sa kanyang pagiging bulag. Sa kanyang pagiging mayabang na hindi man lang nagtanong. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Catherine. "Ricardo, nasaan ka? Kailangan nating bumalik sa ospital." Nagkaroon ng komplikasyon si Enzo. Ang kanyang mundo ay muling bumagsak. Ang paghinga ni Enzo ay mabigat. Ang bawat tunog ay parang dagundong sa tahimik na silid. Ngunit salamat sa Diyos, matatag na muli ang bata. Ang komplikasyon ay isang maliit na paghina lang, agad namang nakontrol ng mga doktor. Nakahinga ng maluwag si Ricardo, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling alerto. Ngayon, mas malinaw na sa kanya ang lahat. Ang pag-atake kay Enzo ay bahagi ng mas malaking plano ni Eduardo. Sa kabila ng lahat, kinailangan niyang maging kalmado. Ito na ang huling laban. Isang emergency board meeting ang ipinatawag ni Ricardo kinabukasan. Ang balita tungkol sa hostile takeover bid ay kumalat na sa buong industriya. Ang lahat ay nakatitig sa kanya, naghihintay ng paliwanag. Nandoon si Catherine, tahimik na nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. At nandoon din si Eduardo. Ang kanyang pinsan ay nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanyang ngiti ay mas malawak at mas tiwala kaysa kailanman. Sigurado siyang panalo na siya.
Nagsimula ang meeting. Bago pa man makapagsalita si Ricardo, nagsimulang mag-vibrate ang mga cellphone ng lahat ng miyembro ng board. Isang flash report, isang breaking news. Mr. De Villa, ano ito? Tanong ng isang board member, ipinapakita ang kanyang cellphone. Isang larawan, isang litratong kuha mula sa malayo, ngunit malinaw. Si Ricardo at Melissa, sa isang sitwasyong mukhang compromising. Ang litrato ay may kasamang headline, CEO Ricardo De Villa in a scandal with household help amidst company crisis and son's hospitalization. Pinasabog ni Eduardo ang kanyang huling bomba. Ito ang kanyang final move, ang pagwasak sa reputasyon ni Ricardo, ang pagdurog sa kanyang pamilya. Isang bulong-bulungan ang pumuno sa silid. Ang tingin ng lahat ay nasa kanya. Naramdaman ni Ricardo ang init ng galit na umakyat sa kanyang ulo. Ngunit nagpakatatag siya. Ito ang huli. Tumingin siya sa kanyang pinsan. Eduardo, tapos ka na ba? Nagulat si Eduardo sa kanyang kalmado. Pinsan na nakikita mo naman, ang lahat ng tao. Tapos ka na. Ngumiti si Ricardo. Isang nangiting hindi na peke, kundi puno ng matinding galit at determinasyon. Sa tingin mo, Eduardo, pero hindi pa. Ako ang tapos na sayo. Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa projector at nagsimulang mag-play ang isang video. Hindi mga litrato nila ni Melissa, kundi mga security footage, mga footage na kuha mula sa kanyang opisina, mula sa mga hallway ng mansyon, at mula sa labas ng kanilang gate. Ang unang video ay nagpakita kay Eduardo na lihim na nakikipagpulong sa isang dayuhang lalaki. Ang mga mukha nila ay malinaw. Siya ang CEO ng Apex Holdings. Ang sumunod na video ay nagpakita kay Eduardo na nag-uusap sa telepono. Ang kanyang boses ay malinaw na naririnig sa audio enhancement. Oo, ilabas mo na ang impormasyon sa stock market. Patumbahin mo si Ricardo. Lumipat ang footage. Si Eduardo may iniaabot na isang kahon ng cookies kay Melissa. At ang mga salita, pagkatapos nito, tapos ka na. Malaya ka na. At sa huli, isang testimonya mula sa isang lalaki. Ang lalaking kumuha ng litrato ni Melissa kasama ang isang estranghero sa chapter 2. Ang lalaking umamin na binayaran siya ni Eduardo para sirain ang pangalan ng dalaga. Nagimbal ang lahat ng naroroon. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng malalim na katahimikan. Tumingin si Ricardo kay Catherine. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng tawad. Dahan-dahang tumayo si Catherine. Tumingin siya kay Eduardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Pagkatapos ay humarap siya sa board. Pinagtaksilan ako ng aking pinsan at ng aking pagdududa, sabi ni Catherine. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Pinagbintangan ko ang aking asawa. Pinagbintangan ko ang isang inosenteng tao. Ngumiti siya kay Ricardo. Isang nilanggiting puno ng pagmamahal at pag-asa. I'm sorry, Ricardo. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Melissa. Hindi na ito ang dating Melissa na nakayuko at natatakot. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Dumiretso siya sa harap ng board at sa malinaw na boses, isinalaysay niya ang lahat. Mula sa pagbabanta ni Eduardo, tungkol sa kanyang ina, sa kanyang nakaraang kaso, hanggang sa pilitan siyang bigyan si Enzo ng cookies. Nagsimulang manginig ang mukha ni Eduardo. Ang kanyang malawak na ngiti ay naglaho. Pinalitan ito ng pagkasindak. Kasalanan niya ni Ricardo. Siya ang nagtulak sa akin. Siya ang may kasalanan. Sigaw ni Eduardo, tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang boses ay tarantang-taranta. Kung malulubog ako, malulubog tayong lahat. Alam ko ang lahat ng sikreto. Ang mga nakatagong utang, ang mga illegal deals ng ama mo, Ricardo. Kung ako ang mawawala, sisiguraduhin kong pati ang legacy ng ama mo ay madudurog. Dahan-dahang inilabas ni Eduardo ang isang lumang sobre mula sa kanyang briefcase.
Mayroon itong mga lumang dokumento, mga ebidensya ng mga iligal na transaksyon ng dating CEO, ang ama ni Ricardo. Naiwan ang lahat na nakatulala, ang lahat ng pinaghirapan ni Ricardo, ang lahat ng itinayo ng kanyang ama ay nakasalalay sa isang desisyon na kailangan niyang gawin ngayon. Ang bulungan sa silid ay tila apoy na nagbabanta na susunog sa lahat. Mga mata ay nakatutok kay Ricardo, naghihintay ng kanyang pasya. Nasa kanyang harapan ang mga dokumento na magsisira sa pangalan ng kanyang ama. Sa isang banda, ang kasinungalingan at pagtatago. Sa kabilang banda, ang katotohanan. Gaano man ito kasakit. Tumingin si Ricardo kay Eduardo na ngayong ay nagtatago sa likod ng kanyang huling alas. Pagkatapos, tumingin siya kay Catherine na matatag na nakatingin sa kanya. At sa wakas, inisip niya si Enzo, ang kanyang anak, na dahan-dahang gumagaling, ang batang nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at tiwala. Narinig niya ang boses ni Melissa, malakas at malinaw, na nagsasabi ng kanyang katotohanan. Iyon ang tapang. Iyon ang integridad. Tama ka, Eduardo, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. May mga sikreto ang aming pamilya at hindi ko nahahayaan pa na ang mga sikretong ito ang sumira sa amin. Kinuha niya ang sobre mula sa kamay ni Eduardo at sa harap ng lahat, ipinakita niya ang mga nilalaman nito. Hindi na siya nagtago. Ang mga pagkakamali ng aking ama ay mga pagkakamali niya, patuloy ni Ricardo. At bilang bagong pinuno ng pamilyang De Villa, ako ang mananagot para sa lahat ng ito. Ngunit simula ngayon, tatapusin natin ang lahat ng kasinungalingan. Isang malakas na tunog ng pagkabigla ang narinig mula sa mga board member. Maging si Eduardo ay natigilan. Hindi niya inaasahan ito. Tinatanggap ko ang aking responsibilidad, sabi ni Ricardo. Ngunit hindi ko hahayaang sirain mo ang pamilyang ito. Hindi ko hahayaang gamitin mo ang nakaraan para wasakin ang aming kinabukasan. Tinawagan niya ang security. Escort Mr. Eduardo out at ihanda ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa pagsasampa ng kaso. Si Eduardo ay nagpumiglas, nagmumura, ngunit walang nagawa. Dinala siya palabas ng silid. Nakahinga ng maluwag ang lahat, ngunit ang pagsubok ay hindi pa tapos. Simula ngayon, sabi ni Ricardo, tumingin sa board. Magkakaroon ng malawakang pagbabago sa kumpanya. Magiging transparent tayo at upang patunayan yon, magbibitiw ako bilang CEO pansamantala hanggang sa maayos ang lahat. Nagulat ang lahat, ngunit matatag ang kanyang desisyon. Kailangan kong ituon ang aking atensyon sa pagpapatatag ng aking pamilya. Iyon ang tunay na pundasyon ng lahat ng ito. Ilang buwan ang lumipas. Ang mansyon ng mga De Villa ay hindi na isang malamig at tahimik na kaharian na puno na ito ng tawanan. Ang mga bintana ay laging bukas, pinapasok ang sikat ng araw at ang simoy ng hangin. Si Ricardo ay hindi na isang workaholic CEO na laging nakakulong sa opisina. Ngayon, makikita siya sa hardin, nakikipaglaro kay Enzo. Hinahayaan niya ang kanyang anak na kulayan ang kanyang mga damit. Hinahayaan niyang hilahin ang kanyang buhok. Isang araw, habang si Enzo ay abala sa pagbuo ng isang tore, mula sa mga blocks, inabot ni Ricardo ang kamay ni Catherine. Salamat, Kath, sabi niya. Isang ngiti na totoo ang gumuhit sa kanyang labi. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin. Nginisian siya ni Catherine. Kailangan mo rin ng katuwang, Ricardo. Ang pamilya, hindi kayang itayo ng iisang tao lang. Si Catherine na dating abala sa mga charity ball at social events, ay ngayon ay naging isang aktibong miyembro ng isang foundation para sa mga batang may autism. Ginagamit niya ang kanyang impluwensya at yaman para makatulong sa mga pamilyang kagaya nila. Ang kanyang dating pagwawalang bahala ay napalitan ng tunay na pagmamalasakit. Isang hapon,
May kumatok sa pintuan. Binuksan ni Catherine. "Ma'am Catherine," sabi ng isang boses, puno ng paggalang. Nandoon si Melissa, ngunit hindi na ito nakasuot ng uniforme ng katulong. Nakasuot ito ng isang simpleng dress at may dala itong isang folder. "Kumusta po kayo?" tanong nito. "Namiss ko kayo ni Enzo." Nakangiti si Catherine. "Pasok ka, Melissa. Matagal ka naming hinintay." Pumasok si Melissa. Nakita niya si Ricardo na nagbabasa ng libro kay Enzo. Napangiti siya. "May dala ka ba?" tanong ni Ricardo. Ibinaba ang kanyang libro. "Opo, sir." Inabot ni Melissa ang folder kay Ricardo. Iyon ay ang kanyang diploma. Graduate na siya. Sa tulong ng scholarship na ibinigay ng De Villa Foundation at sa suporta ni Ricardo at Catherine, natupad ang kanyang pangarap. Si Melissa ay isa ng lisensyadong developmental therapist. "Salamat, Sir Ricardo. Salamat, Ma'am Catherine," sabi ni Melissa. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngayon, ang luha ay luha ng pasasalamat, hindi ng takot. "Salamat din sa iyo, Melissa," sagot ni Ricardo. "Ikaw ang nagturo sa amin ng tunay na kahulugan ng yaman. Hindi na ang mansyon ng mga De Villa ang tinitingnan bilang isang malamig na simbolo ng kayamanan at kapangyarihan. Ito ay naging isang tahanan na itinayo muli sa pundasyon ng pagtitiwala, pagpapatawad, at tunay na pagmamahal." Biglang tumakbo si Enzo, niyakap ang mga binti ni Melissa. Pagkatapos, tumingin ito kay Ricardo at sa kauna-unahang pagkakataon, kusang lumapit, niyakap ang kanyang ama. Isang pamilya, buo, hindi perpekto, ngunit puno ng pagmamahalan.